sa na-observe namin, madalas pag sinabing ICT, maraming government agency na gina-job out o kino-contract out. And then the tech teams, although they're good most of the time, hindi iniiwan yung natutunan, yung sistema, yung protocols, yung codes, etc. sa government agency. So hindi sila nag-grow. Tama kayo. Actually, tama ka, Malu. Isa sa mga problema natin yan. Kaya nga ngayon, nakikipag-usap kami sa Civil Service Commission at saka sa DBM para magkaroon na ng cybersecurity professional sa plantilla. Correct. Kasi pag tinignan nyo yung government catalog of government employees, walang cybersecurity. Pati nga ICT, limited eh. Medyo luma na yung catalog. Meron pa nga encoder. Wala nang, kayo naman, wala na encoder ngayon, di ba? Lahat marunong nang mag-encode. Meron pang encoder, meron pang data card, meron pang data technician, mga ganun. Ano. So we need to update this. And we're already talking to DBM and Civil Service Commission. Hopefully, we can finish the catalog by, if not this year, by the first half of next year. Ang isang nabanggit din dati ay kulang talaga. Yung may kapasidad, ano ho, pag sinabing cybersecurity work or even data privacy work. Parang mga, although nasa Data Privacy Act yan, ano, yung mga nabanggit na lahat ng ahensya dapat merong data security, data privacy officers, pero parang tila ilang piraso lang ho yata ang nabanggit ninyo noon na cybersecurity trained personnel sa Pilipinas. Correct. I-differentiate natin yung private sector at government. Sa private sector kasi usually, kapag ka malaking kumpanya, hindi yung mga maliliit, meron na siyang isang tao na nakatutok lang sa cybersecurity. Correct. Usually, ang head niyan, CISO, Cybersecurity Chief Information Security Officer, CISO. Sa gobyerno naman, usually, ang ina-assign isang ASEC, isang USEC o isang director na on top of that job, hindi siya full-time doon. Una-una, hindi siya trained doon. Pangalawa, pwedeng, kunyari, ASEC for administration, pero inassign siya doon. So, yun nga yung sinasabi ko na kailangan nating ayusin, na kinakailangan natin mag-produce ng mga professionals ng cybersecurity sa loob ng gobyerno. That's one. Pangalawa, nung huli tayo nag-interview, naalala ko yun eh. Di ba sabi ko parang kailangan nating paramihin yung mga eskwelahan na nag-o-offer ng cybersecurity as a Bachelor of Science or as a degree program. At gusto ko i-report sa iyo, Malu, na simula nag-usap tayo, last year pa yata yun, dumami na sila. Mahigit 15 na ngayon yung mga eskwelahan na nagpo-provide ng bachelor's degree in cybersecurity. So, maganda rin naman na nagkakaroon na tayo ng academic support sa cybersecurity as a profession. Of course, marami pa tayong pupuntahan, but we still need, alam mo, buong mundo, there was an estimate na 3 million cybersecurity workers ang kailangan sa buong mundo. And madalas, we lose out to foreign markets kasi mas mataas yung sweldo sa kanila, di ba po? Oh, example lang, anecdotal lang ito, but this is a good statistic to follow. The CISSP certification program, which is a certification program approved by the Department of Defense of the United States. CISSP ako eh. Certified Information Security Systems Professional. 200 lang yan sa buong Pilipinas. Okay. Siguro ang natitira sa loob ng Pilipinas, mga less than 100. Karamihan, nag-abroad. Lalong konti yung tulad ko na titiisin yung sweldo sa gobyerno. Knowing na I can actually make more money outside. Mas malaki ang susweldoin ko kung nasa labas ako ng gobyerno. So tama ka rin. Kasi naman, parang how do you begrudge these people, di ba? When they have to look for better paying jobs dahil may mga pamilya. Pero kayo applied P6 tapos si ISSP pa. Ano yung difference sa sweldo? Para lang may idea din yung mga tao. Kasi even if you put it on government plantilla structure, baka naman hindi humabol yung bayad na talagang reasonable at deserved. Ako ngayon, undersecretary, ako ay salary grade 30. So mga 189,000 yan. Sama mo na yung mga allowance, lagay mo na sa 210. Ano yan babawasan pa ng tax yun. So yun yung gross. Nung ako ay nasa private sector, 7 years, 6 years ago, ang sweldo ko na noon, ako ay Director for Asia Pacific ng Information Security, 280,000. Wala pa yung allowance. Director pa lang yon, hindi pa yun CISO, hindi pa yun Chief Information Security Officer. So
you will see the difference.